Just waiting for the. Hey guys, good evening. Coach Ian here. So thank you for coming. So I just want to say Merry Christmas. Okay. All right. Merry Christmas, Merry Christmas. Sabi ng best friend ko. Okay? Merry Christmas. Ayan, Imos, Legazpi. Saan nga uling Legazpi? Is that somewhere in Bicol ba yan? I have a poor geography, no? So, Albay. Ayan nga yata. Guess ko lang. Ganun no? Ayan, alam ko rin nasa Bicol yung Legazpi. Oo. Baka nagkamali din. Ayun, so ready na kayo. Okay. Guys, I just want to discuss three things for tonight. Okay, tatlo lang ha. How to spot scams. Pag naintindihan mo to, how to spot scams, ibig sabihin, marunong ka rin mag-spot ng opportunities. Ganun lang yan eh. Kung alam mong scam, so alam mo rin kung opportunity siya o hindi. Okay? Getting courses online, kasi guys, marami talagang courses na pwede mo ma-access na libre, marunong ka lang maghanap, 'di ba? And then yung free courses from the guild. Okay? Sino nga dito meron ng courses doon sa the guild? Can you raise your hands? Sino dito meron ng courses doon sa the guild? I'm sorry. Baba ko yung kamay nyo. Sino dito yung wala pang courses doon sa the guild? Sige nga, sino dito yung wala pang courses, di pa nila nakuha yung course nila sa the guild? Okay. Hindi pa nila nakuha yung course dun sa The Guild. Okay. Pero itong hindi pa nakuha yung course. O sige ang dami nyo I-type nyo nga dyan, nag-fill up kayo ng form, hindi. Yes or no? Can you put it there? Yes or no? Nag-fill up kayo? Not yet. Una, kung di ka nag-fill up, not yet talaga yon. Okay lang yon. Wala makukuha ang course. Oo. Pero yung hindi nakakuha ng course, kahit nag-fill up ng form, nagkakatalo lang yan sa pag-follow ng instruction. Hindi nila na-gets kung paano. Kumbaga, sinadya ko yun kasi gusto kong maano kung sino yung marunong mag-follow ng instruction. Kasi ganun yun kapag merong mga hiring, tinitingnan nila yung mga taong marunong sumunod ng instruction. Okay? Pero let's start with this one. Guys, alam ko maso-surprise kayo sa akin kasi siguro si Coach Ian lang nagtuturo ng ganito. Oo. Guys, before we start, pakibasa, can you type it there? Ano nakalagay dyan? Yung first line lang, life is not fair. Hindi, kasi gusto ko i-change yung mindset nyo. Gusto ko masanay kayo na dapat tanggap nyo na life is not fair. Tama hindi, guys. Life is not fair. Totoo yun. Life is not fair. Kaya ako sinasabi yan, parang ganito. Ikaw ba to? Sabi mo nung isa, yung nasa yung malaking isda. Unfair, ang liit niya, ang laki ng niya. Ang laki ng bowl niya. Ako ang laki-laki ko. Tama hindi, guys? Tama hindi. Tapos yung sabi mo, unfair. Sila ang yaman-yaman nila. Unfair, nag-increase yung price ng yung gano'n na case, ang yaman-yaman na sila, lalo pa silang yung mayaman. Mga guys, dapat, hindi, totoo to. Eto, alam ko kakaiba to ng principle pero pag na-gets mo to, the sooner you can accept it na life is not fair, mas madali kang makaka-move on. Tama hindi. Dapat, tanggap mo yon life is not fair. Kasi pag tanggap mo yon hindi ka magdodwell doon kasi tanggap mo reality yung life is not fair. Pero anong nasa isip mo? Ano yung pwede kong gawin? Ano ka ang pwede kong gawin on my end? Kasi yung sinabi mo life is not fair, that's okay. Pero hindi masama loob mo. Kasi tanggap mo. Nasubukan mo na ba yon? Pumila ka, ang haba-haba ng pila. Tapos biglang may sumingit. Pero siya pa nauna sa'yo. Tama hindi. Yung mga ganun na case. Sabi mo, ay unfair, life is not fair. Uminit dugo mo, gusto mo makipagtalo, gusto mo makipag-away. Tama hindi. Hindi, totoo. 'Di ba? Kasi that's a normal human behavior, yung ganun. Ay unfair. Kanina pa ako dito 1 oras na ako nakapila 'Di ba? Pero ang importante dito, what's your reaction? Life is not fair. 'Di ba? Okay lang 'yon. Hindi, alam ko magigets nyo din to pag pero the sooner na tanggap mo yung life is not fair,
So, ibig sabihin, mag-aano ka lang, mag-move on ka lang, hindi ka magdudwell. Okay, mahirap ngayon yung buhay. Alam ko life is not fair, pero ano yung pwede kong gawin? Ang importante doon, ano yung pwede mong reaction? Magagalit ka ba? Mag-move on ka ba? Magpapasyensya ka ba? Kahit anong iba to sa'yo ng ano, kahit anong iba to sa'yo ng tadhana, pero pag gets mo na life is not fair, okay lang. Pagtanggap mo na. Kasi hindi kaya yun ganun kadali ah. Madali lang, parang madali lang binanggit ni Coach Ian ano. Pero sa totoo, pag matagal na yung nakaano sa'yo, nakatanim sa'yo, na part na parang, yung meron kang galit, meron kang ano yung sa mundo, yung ganun na part, mahihirapan kang maging successful. Pag puro nandoon ka sa nagdudwell na something na ano, hindi. Life is not fair. Pinanganak akong mahirap. Kunwari, ako, pinanganak akong mahirap. Pero kahit gano'n, meron ngang pinanganak mayaman sila, hindi sila nahihirapan. Tapos sila pa yung lalong yumayaman, yung mga gano'n na case. Pero sa akin, okay lang yun, tanggap ko yun. Pero ang nasa mind ko, I'm gonna be one of those guys. Nagets nyo ba? Hindi ka mag stay ha, huwag ka magdudwell sa situation mo. Ano yung pwede kong gawin? Ganon lagi. O paano ka mag adjust Alam kong kakaiba to ngayong turo ni Coach Ian, no? Pero gusto ko lang iiwan dyan sa inyo ngayon for tonight. Totoo yun, life is not fair. Pero okay lang, 'di ba? Sabi mo nga yung isa nga doon, okay lang, pero God is fair. Yung ganun na case. Kasi ako, yeah, God is fair or ganun din. O, kasi okay lang, kasi meron namang karma eh. O, 'di ba? Yung mga ganun. And that's okay. Totoo yun. Kahit ako kunwari merong something, yung ganun, okay lang. Pero hindi ko sinabi na makarma ka sana. Hindi ko rin ginaganon. Hindi, that's okay. Para pang somebody ganun, ang iba igaganti ko sa'yo, bless you. Para bang like, sinampal ka na ng isa, i-offer mo pa yung isa mong cheek. Grabe ano, antindi ano. Hindi, pero, hindi kasi sa akin na, I'll just gonna move on. Hindi ako magdudwell doon. Kasi talo ako kapag ako yung nagngingit-ngit sa galit or ako hindi ko matanggap yung situation. Okay? Oh, yun lang yung ngayon na, yung for now, yung parang lesson ni Coach Ian nakakaiba. Pero totoo yun guys, life is not fair. But you can do something. Tama hindi? Meron kang magagawa. 'Di ba? Basta 'yan lang yung part do'n. May magagawa ka, kaya mong mag-adjust ng reaction mo. Yung gano'n lang na part. Okay? Now, let's talk. Doon na tayo sa totoong usapan. Eto si Coach Ian, daming paligoy-ligoy eh. Oh, guys, how to spot scams? Oh, eto talaga to ah. Kasi ang daming post sa Facebook, sa mga freelancing groups, 'di ba, sa mga job hiring na 'yan. Sino ditong kahit ako guilty ako diyan, sino ditong nadidenggoy, yung dati nadenggoy o lately nadenggoy kayo? Ako hindi na a while, 'di ba? Yung parang nabibiktima ka pa rin ng post, 'di ba? Sabi ko, "Shicks, akala mo ang ganda na, yun pala hindi pala legit. Scam pala." Tama hindi? Tama hindi? Okay, guys. Ang pinakauna mong gagawin kahit anong mangyari, kasi ako, tingnan niyo 'to bigyan ko kayo ng idea. Merong nag-post. Parang okay parang okay 'tong offer niya. Mga 60, 100 ang nag-comment. Eh di lalo ka pang, uy, mukhang legit to Papatol ka, hindi. Dun sa offer, papatol ka, hindi. Nakita mo, parang maganda yung offer. Pagkatapos, 100 ang nag-comment, papatol ka, hindi. Papatol, hindi. Papatol. Bakit? Kasi, andun tayo sa bandwagon effect. Yung gaya-gaya, maraming nag-comment, then it must be true. Tama, hindi. Maraming ano, patulad din ako dati. Dati, even last year, ganun pa ako. Pero hindi na ako ganyan ngayon. Marunong na ako mag-spot ng opportunities. Kahit tatlo lang yung ano ko, in-spot ko na opportunities, for example. Pero alam kong legit yun sila. Tapos, confident pa ako, nihahara ko ng mga yun. Ang galing ano? Tatlong opportunities, pero confident ako na i-hire ako nila. Hindi ako nag-iisip na hindi nila ako i-hire. Ang nasa mind ko, kukunin ako ng mga to.
gusto ako nilang i-hire. Gustong-gusto nila akong i-hire. Iba din confidence, no? Pero guys, balik tayo Nakita ko yung post, parang ang ganda ng offer nila. 100 ang nag-comment. Una kong gagawin, sisilipin ko yung profile nila. Can you do that? Uulitin ko may nag-post. Kaya mo bang silipin yung profile muna nila? Kaya mo bang silipin? Okay, good. Pag nasilip mo na, anong una mong gagawin? Kunwari nakalock yung account nila. Papatol hindi. Nakalock yung account nila. Hindi kayo friends. Wag na. Guys, wag mo nang patulan. I guarantee you, there's a high chance. Pwedeng totoo, pero mas malaking chance hindi totoo yan. Wag na kayong pumatol. Kapag nakalock yung account do we agree on that one? Kapag nakalock yung account nila? Yes? O wag na. Kawawa ka. Totoo yun. Wag ka na pumatol kapag nakalock yung account. Hindi na talaga. Kahit parang ang ganda ng offer, yes. Alam ko, gustong-gusto mo ng trabaho, wag talaga. Okay? Number 2, new account siya, bagong account siya sa Facebook. Nung sinilip mo yung account niya, parang this week lang niya ginawa yung account niya or a month ago. Bagong-bagong account lang siya, mga boss. Bagong account siya sa Facebook. Di ba nakikita naman yon? Di ba pag silip mo ng account niya, open naman, public yung account niya. Pero nung sinilip mo, chicks, kakagawa lang niya nung August, last week ng August, or this week lang niya ginawa yung account niya. Papatol ka, hindi. Guys, ginawa nila yung account na yan kasi para mang scam. Tama, hindi. Nag-create sila ng dummy account para mang scam. Hindi nga optimize yung profile nila eh. New account yun Na-notice nyo? Merong ganon. Bago yung account nila. Ang ganda ng offer, coach parang legit, alam ko. Pero ako hindi talaga papatol. I don't care. Kasi ako, andun ako sa abundant na mindset. I don't chase opportunities. Sila nag-chase sa akin. Okay? New account siya Okay. Sunod. Merong big gap sa post nila. Anong big gap? When I say big gap, merong malaking time difference. Bigyan ko kayo example. Nung sinilip mo yung profile niya, nag-post siya ngayong September. Dalawang post ngayong September. Pero ang last niyang post, 2013 pa. Or 2016. Nagigets niyo yun? Nagigets niyo hindi? Ulitin ko nag-post siyang isa ngayong September, isa rin nung August. Pero bago nung August, ang last na post niya 2016 pa. Anong nangyari doon sa 6 years? Tama hindi? Malamang sa malamang na hack yung account na yan. Tama po hindi. Kaya ko lang to nag-meeting tayo nito ngayon, ni-record ko to para i-upload ko sa YouTube para makita ng tao paano sila mag-spot ng scam. Kasi kawawa kayo. Naaawa ako. Yung sa totoo to, siguro I would say 50 to 60% ng post hindi legit na mga job hiring. 50 to 60% hindi legit. Pero kahit ganun, alam ko kasi na merong legit. Marunong ka lang mag-spot. Tama hindi? Okay, paano po pag new account pero optimize ang account? Pwede yon, pwede mong i-consider yon. Okay, bakit? Okay, makinig kayo. Paano po pag new account pero optimize yung account? Guys, new account siya pero optimize. Tama? When I say optimize, kitang-kita nyo parang professional siya, tingnan o legit. Meron din siyang nakalagay na website. Meron nga rin siyang LinkedIn niya na Chances are legit yun. Nagigets nyo? Malaking chance. Pero, if ever, sige guys, ano yung basihan nyo kung legit o hindi? Kapag hiningan ka ng pera, hindi legit yun. Tama hindi? Kapag kinausap ka na, kunwari, mukhang legit naman yung profile niya,
Pero bigla niyang sinabi, may opportunity siyang pinost. Okay. Ang sinabi niya, you can contact my admin, go to Instagram. Go to Telegram. Ulitin ko ha. Sabi niya ganon. Nagigets niyo ba? Go to Telegram, contact my admin, contact the admin. Tama hindi, mga boss? Or WhatsApp. Guys, kapag nasa Facebook kayo at ang sinabi niya is kontakin mo tong person na to sa Telegram or WhatsApp, i-block mo na sila, yung kachat mo. Kasi that's gonna be a waste of energy. Nagigets nyo? Okay ba yun sa inyo? Sayang naman coach, baka totoo yun. Guys, malaki ang chance na hindi totoo yun. Mas malaki ang chance na hindi totoo. Ako, muntik ako mabiktima niyan. Pero nung blinaf ko lang siya, di ba yung sabi nila na ano, di ba yun nga yung mga in 2 days, meron kang i-convert na PDF to Word, tapos something yun parang sa United Nations nga yun eh, basta sa UK, babayaran ka ng $3,000, di ba? In 48 hours, tapusin mo yung task. Tama hindi? Tapos sa Telegram, syempre tumatakbo yung mind ko niyan. Shakes, $3,000. Okay yun ah. Dollars ba yun o pounds? Kalimutan ko. May binigay din siyang ano, sabi ko, do you have a website? Nagbigay. Parang legit yung website. Sabi kong gano'n na case. Oh. Tingnan nyo ang sinabi ko. Hey, tinanong ko sa website, may nag-reply, hindi ka raw nila kilala. Blinaf ko lang Sabi ko lang ulitin nyo tinanong ko siya, sabi doon sa website, tinanong ko, hindi ka daw kilala. Alam mo ginawa niya? Parang foreigner yun hindi Pakistani. Parang ang British din talaga yung pangalan. Shakes, isa-isa na di-delete yung mga message na pinagsisend niya sa akin. Nagigets nyo? Siya pa nag-bililisan niya. Dinilit niya para hindi ko ma-screenshot. Hanep blinaf ko lang siya. Wala. Yun. Kasi trabahuin mo yung 40 pages, pero sa totoo, ang dali lang yung PDF. Tapos ko-convert mo lang tong Word. Tapos yung spacing lang yung ganun na case. Ang dali lang kaya nun sa totoo. Di ba? Oo. If you are tapos ka na nun eh. Guys, careful kayo. Okay? Sunod, sinilip mo yung profile. Guys, pwedeng a combination of this, pero pwede rin kasi na yung sinilip mo yung profile niya, few friends lang siya. 23 friends lang siya. Sa tingin mo, legit siya? Hindi. 23 friends lang siya. Meron nga 3 friends lang mga ganun Dapat, marunong ka na mag-spot. Malinaw, hindi. Malinaw, hindi. Bakit? Pag marunong ka mag-spot kung scam yan siya, di hindi ka natutuloy. Willing ka ba na pipindutin? Guys, bago ka maging patulera, magpumakol dun sa opportunity, kaya mo ba kahit 10 to 20 seconds, pipindutin mo yung profile niya at sinilip mo? Kasi pag matagal ka na, yung marunong ka nang mag-spot ng ganyan, hindi to legit. O, tapos na. Wala ka nang gagawin. Hindi ka na magre-reply. Move on ka na sa next. That's how you do it. Okay? Sunod, sketchy post. Ano yung sketchy post, coach? Nag-i-sketch siya doon. Joke lang. Sketchy, guys, parang iffy, doubtful, mga ganun na case, guys. Narinig niyo na yon, guys? Ibig sabihin, kaduda-duda. Nakita mo sa post niya, nung sinilip mo yung profile niya, mga tao, nagpapakita ng pera, mga gaganyan kakapal, or mga basta ang daming pinapakita. Nagigets niya, hindi? Ayun pa nga lang Or pag silip niyo doon sa about, nakita mo na doon, Bitcoin, cryptocurrency. Obvious na yun. Tama hindi, guys? Tama hindi. O yan, maganda sinabi ni Rana. Ano pa yon? Yung mga too good to be true na offers. Yung too good to be true in 2 days, kikita ng $3,000. Or meron pang mga earn $1,850 a day for just simply browsing a website. $1,850 per day.
Per day, 1,850. Ibig sabihin, kikita ng $30,000 a month. Hirap ka na nga kumita kahit $2,000 a month eh. That's too good to be true, guys. Tama, hindi? Tapos pinatulan mo din yung GCash, 'di ba? Sinong pumatol dito din sa mga GCash na ganyan? Kikita ka daw sa GCash. Okay lang pag merong ginawa kang task tas binayaran ka sa GCash. Pero sa patikim na lang nila 'yon. Bakit sa susunod hihingi na sila sa iyo ng ano para makuha mo yung bayad. Nagets niyo hindi? Nagigets niyo po ba hindi? Guys, they're going to feed on your a couple of things. Kumbaga, they're going to feed on your need for money. Tama hindi? Kasi needy ka eh. Kailangan mo, guys. Dahil sa pandemic na yan, kaya naging so rampant yung mga opportunities online, yung mga con artist. Bakit? Kasi po, hindi na sila makapang deckwat doon eh, makapang ano ba yan? Ano bang tawag diyan? Pickpocket kunwari. Kasi wala na, hindi naman na sila makapunta sa Quiapo. ECQ, example lang to example lang to na scenario. So they have to be creative. Paano sila makakapangdali ng tao online? Mag-iisip sila ng modus. Tama, hindi? Siyempre, high-tech na rin. Nag-evolve na rin yung way to manloko ng tao. Mangilad. O, di ba, mga Bisaya yan yung mangilad, yung manloloko. Nag-evolve na rin sila. Naging creative sila. Paano ko ba makukuha yung information kaya nila? Di ba yung mga ganon, yung mga OTP, di ba yung iba tinawagan, sobrang galing. Hey ma'am, taga BPI po to. Tapos na ano namin, na ano namin ng system security namin na nahack po yung account nyo. So papalitan po namin kayo ng bagong card. But before we do that, can you verify to me your email address tapos yung 16-digit number nyo para padadalhan namin kayo ng bagong Guys, narinig niyo na yung ganon? Narinig niyo na yung ganon? Tinawagan ka? Hey ma'am, ano po taga fraud department kami ng credit card ng BPI. Tinatawagan po namin kayo ngayon kasi nahack po yung account nyo. So kailangan naming palitan na, sasenda na lang namin kayo ng bagong card. Pwedeng sa Union Bank, kahit anong trip nila na bank. Ikaw naman, syempre, chicks, nahack yung account ko. O di ba, papanik ka nun. Kasi they're going to feed on your fear. So sabihin nila, chicks, nahack? Oo, yes ma'am. Ilan tasayang ganun, nako, 100K pa naman laman nun. O sinabi mo pa talaga, di ba? Or nako, 200K pa naman laman nun. Hanep ka, binanggit mo yung 200K. O ma'am, sisendan ko po kayo ng card, like expect it in the next 48 hours. Okay, 48 to 72 hours. Tapos, but before we do that, can you verify your email address? Then yung card number mo na yan, kasi ika-cancel na natin yan. How about yung expiration date, tsaka last 3 digit? Di ba CVC, card verification number? Binigay mo. Okay, thank you ma'am. Ma'am, expect in the next 48 to 72 hours, bibigay namin sa iyo yung card mo. Huminga ka ng maluwag. Kasi yung tuwan, di ba? Kasi ano daw. Pero yun pala, yun na yun sila. Sila yun. Sila yung scammer, yung tumawag sa'yo. Binigay mo naman. Yun ka na-hack. Na ang kulit, di ba? Yan yung kapag sa phone ang gamit. Kahit sa text, 'di ba, meron na nga ngayon sa shipping. Hey, please verify kung natanggap niyo ba yung niyo. Natanggap niyo ba yung you call this? Natanggap niyo po ba yung delivery niyo sa mga ganon? Kasi hindi, bakit? Sige nga, can you verify muna para malaman namin? Kasi ngayon, kailangan lang nilang malaman yung address mo, birthday mo, yung mga ganon. Kaya na nilang ma-hack yun, mga boss. Nagigets nyo? Masyadong creative na sila. Okay ba yun sa inyo? Even the way they talk over the phone, they sound so professional. Pero nailad na di ay ka. Naloko ka na pala. Nagigets niya ba guys? Pati sa mga sketchy post na yan, yung mga post. Pag nakita mo mga pera-pera, minsan kaya kong makita ka, isang tingin mo palang, Shex networking to. Kitang-kita sa post eh. Di ba kailangan daw nila ng DM appointment setter, kailangan nila ng ganto or chat moderator. Tama, hindi. Pero nung sinilip mo sa profile nila, si ganto kumita ng 20,000 in one day. Ito, kumita ng 80,000 in one.
Guys, alam mong network marketing yun. Ulitin ko there's nothing wrong with network marketing. Maganda siya. Pero, naging creative lang kasi yung iba. Di ba yung sabi ko nga na-mention ko dati, actually, in general, mababait ang mga kapulisan. Pero dahil sa isa or dalawang tao na ano, baka isolated case lang 'yon. 'Di ba isolated case lang 'yon, yung police na ganto ng hold up dun sa pawn shop, mga police pa talaga. O yung ganto yung isang businessman tapos ganto tapos hinold up ng mga police. Yung ganun na case. So damay na nila yung buong kapulisan. Tama hindi? Same goes with network marketing. Nadamay lahat. Yung iba, honest sila sa pagre-recruit nila. Alam nilang sasabihin nila, hey, pero yung iba talaga, akala nila opportunity. Kaya yung nasa first 5 to 10 minutes pa lang, shakes, parang power tong naatinan ko aalis na lang ako. Tama, hindi. Kasi po, yun po talaga. Gets, hindi. Kailangan marunong ka mag-spot. Ang tawag doon, discernment. Kaya mo kagad malaman. Kasi ako, hindi na ako nahihirapan humanap ng gig. Sobrang dali ko lang humanap ng gig. Mga legit. Ako pa ang nilalapitan ng legit. Ako ang nilalapitan ng legit. Yung example, yung isang gig, yung $10 per hour, tapos may 5% na commission yung sa fitness coach. Actually, nag-message siya sa akin like 3 days ago eh. Hindi ko pa sinilip, hindi ko pa nare-replyan. Pero nakita ko lang sa ano niya, parang gusto niya na naman ako may offer siya sa akin na gig. Hindi ko alam kung DM setting or appointment setting. Pero sila ang lumalapit sa akin. Kasi na-prove na nila na magaling ako. Alam nilang marunong ako sa DM setting. For example lang to Yun yan example, yung sa isang client na $10 per hour. Dati lang yun kasi hindi ko na-realize na ni Coach Ian ngayon, I don't want to work for someone. Kahit $10, $20 per hour pa yan. Ayoko nung part na yun. Pero kaya ako pinatulan yung $10 per hour kasi ang habol ko dun, yung commission. Pero meron lang silang gustong everyday na meeting na dapat yung iba yung schedule na masyadong awkward yung schedule na hindi siya parang hindi ba dapat kung ang shift mo gabi, gabi din ang meeting. Pero gabi ang shift mo, pero gusto nila ang meeting sa hapon. Yung mga ganun na case, yung mga pag ganun o yung mga ganong scenario din. Yung mga that's it lang. Pero that person now, hindi ko pa siya nire-replyan. Meron naman siyang offer or gig para sa akin. Hindi ko pa sinilip. Pero pwede kong i-offer dun sa mga DM setters under my team. Yung mga ganun na case. Pero talagang maraming opportunity. Kung marunong ka lang. Guys, isa pa to totoo to. Sino naniniwala? It's not what you know, but whom you know. Narinig niyo na yan? It's not what you know, but whom you know. Ibig sabihin po, paramihan din ng connections. Magaling ka mag-build ng credibility mo. Kasi ako hindi ako nahihirapan mag-build ng credibility. Kapag nasa circle na nila ako, alam kagad din nila, alam nila, ay si Ian magaling to. Hindi ko na kailangang i-build yung sarili ko. Parang ganun na case. That person naman yung nag-hire doon, kunwari, like few months ago yun yung $10 per hour. Kasi ang habol ko doon, hindi $10 per hour, yung commission nga sa fitness coach na yun guys. Matindi siya kahit sa pag yung sa Loom video. Gumawa ako ng Loom video 3 minutes. Sabi niya, bro, sobrang haba niyan. Hindi kanya nila hire. Wala silang time para anuhin yung 3 minutes mo. Ginawa kong, sabi niya, gawin mong between 1 to 1.5 minutes. Kumbaga, 1 minute to 1.5 minutes. Siguro, yung nagawa ko naman doon, 1.5. Tinanggap ako. Sa next stage, sabi niya gano'n, bro, next naman ngayon, gawin mong 1 minute yung video mo. Pumasa na ako sa isang stage na yon. Long video pa lang to Gawin mong 1 minute ngayon. Pinagkasya ko na naman sa 1 minute yung long video. And I got the offer. Yung gano'n na case. Pero nakita ko, sinasala talaga nila yung the way you deliver. Ang tinitingnan nila, yung energy mo.
Tapos, tinesting nila ako sa DM setting. On the spot. Si client, tinest ako ni client on the spot. Sige nga, marunong ka talaga sa DM setting, DM appointment setting. O sige, pretend ka na ako yung sabi niya, ako yung customer, ikaw yung DM setter. Gamit mo yung account ko, gamit mo yung profile ko. Paano mo ako ibubook? On the spot. Talagang, 30 minutes yun. 30 minutes yun na DM setting. Tinest niya ako. Tapos sabi niya, bro, okay yun okay, ang ganda nun Pero, sabi niya gano'n na case. Pero marami pa akong i-interviewin mamaya. Sabi niya gano'n na case. Pero, sure ako babalikan kita this week. Pero ang nangyari at the end of the day, sabi niya, bro, tapos na ako mag-interview. Sabi niya gano'n, ikaw ang kukunin ko. Na-interview na ng lahat for today. Ako yung kukunin niya. Okay? Hindi. Sa totoo to, kapag nakapag-build ka na ng network, ako, alam ko kung paano mag-build ng connections. I really know paano. For example, kung gusto kong appointment setting ako, kunwari, gusto ni Coach Ian, kunwari lang may background kasi ako sa BPO. Gusto ko, for example lang to gusto kong maghanap ng building network to or connections. Join ako sa mga high ticket sales group. Number 2, merong isa, objection box community, for example. Objection box community to Yung mga yung closers nila doon kumikita ng 15K, 20K, $50,000 a month ang kinikita doon ng mga closers nila. Anong ginawa ni Coach Ian? Nakipagkaibigan sa kanila. Inad ko sila as friend. Hindi ako nagpipitch. Hindi ako nagkikwento kung sino si Ian. Nakipag-friends lang ako sa kanya. Hey bro, ang galing mo nakita ko yung post mo dito doon sa group. Ang galing yung ganun na case. Nakakahawa ang energy mo. Yun lang yung sinabi ko. Pero that's building network connections already. Kasi pag sisilipin nila, si Ian magaling din to Bakit? Isang post ni Ian, may 30, 50, 100 na tao nagla-like. Legit to si Ian. Alam na mga tao, legit to si Ian. Nagigets nyo? Kaya ko nga makipag-set ng appointment sa kanila Sasabihin ko, bro, totoo to Nag-reply sila sa akin. Baguhan pa siya sa objection box na group para sa mga appointment setters. Alam mo sinabi ko sa kanya? Bro, siya kumikita siya I think ng 10,000 or 15,000 per month pa lang. Sabi ko lang sa kanya, bro, ang galing mo nakaka 15K a month ka na. Gusto mo ba mag-practice tayong dalawa? Ako yung customer. Bibigyan kita ng iba't ibang levels. Yung objection box na community. Sabi ko, gusto mo ba bro? Bigyan kita ng iba't ibang levels ng yung difficulty ng mga customer para masanay ka. Ako pag-practicean mo. Pero sa totoo, sa mind ko, kukunin ko yung technique mo. Pero ibibigay ko sa kanya talaga. Ako yung ka-practice niya. Nagigets nyo? Kaya kong ganun. Kaya kong mag-build ng network. Tapos, nag-practice na kami. Pag gusto ko ng gig, bro, ganito na, sige, ako naman subukan mo. Tapos sasabihin ko, bro, meron ka bang gig dyan? Sige, i-refer niya ako. Bakit? Nakapag-build na ako ng trust, ng network. Di ako hihirapan. While kayo, hirap na hirap humanap pa rin ng opportunity. Guys, kasi importante din talaga yan. Isa yan na technique. Isang technique din yan ng mayayaman. They know how to build connections. Are you learning, guys? Alam ko, iba ulito bago sa pandinig nyo, pero nagmamatter yon. Marunong ka mag-build ng connections. Kapag narinig nyo, di ba, networking ang tawag dyan sa US, pero hindi to network marketing. Iba ang networking, iba ang network marketing. Ang network marketing, yan yung power-power. Yung mag-i-invite-invite, pero pera-pera pala. Pero etong networking in English is just making friends. Marunong ka mag-build ng connections. Kaya mong i-build yung credibility mo. Yung mapagkakatiwalaan ka nila.
Gaano po kayo katagal nagbi-build ng connection sa isang community? Hindi, ako kahit 1 week, 2 weeks lang. Kasi ako, kaya ko ng hindi kasi ako, alam ko pag nag-connect ako sa isang person, alam kong sisilipin nila yung profile ko. Una, alam nilang marami akong friends. Una, alam nilang legit to si Ian. May 3,000 friends. Ganon. Number two, pag sinilipan nila yung optimized profile ko, nasa DM, nasa high ticket sales ako, tapos nasa Google Ads ako, ganon na part. Alam nilang legit ako. Pag sinilipan nila yung post ko, nakita nila, uy, si Ian, oh, kahit quote lang yung pinost ni Ian, yung parang inspirational quotes lang, merong 50, 100 na nagla-like o nagko-comment. Alam nilang legit ako. I don't need to prove anything. Alam nilang legit si Ian. Nagigets nyo? Tapos, even with the way I talk to them, kasi guys, even the way you talk, yung paano mo lang pre-project yung sarili mo dun sa kausap mo. Kasi ako, di ba, ako hindi ako natatakot. Sabi ko, bro, ang galing mo ha, nakaka 15K a month ka na ha. Gusto mo ba ako pag-practicean mo para lalo kang gumaling? Ako yung customer mo, bibigyan kita ng iba difficulty level. May easy, may moderate, may difficult. Okay ba yun sa'yo? Pahihirapan kita, pero mas lalo kang gagaling. Did I pitch something? Nag-pitch ba ako sa kanya ng parang, bro, kunin mo ko, oy, gawin mo, anuhin mo ko, i-hire mo ko, mga ganun. Hindi. I was just trying to help him. Pero anong nasa mind ng taong yon? Okay to si Ian ah. Magaling si Ian. Nasisense niya yung personality ko. Pag, kahit balikan ko yun after 1 month or 2 months, re-reviewin lang niya yung conversation namin. Kasi kunwari, wala na akong communication kasi busy rin ako. Alam niyang sa mind niya, okay to si Ian. Legit to si Ian. Kaya nga, di ba sabi ko sa inyo, optimize your profile. Importante yon, you optimize your profile. Dapat, you look credible. You look credible, you sound credible, even with the way you talk. Kasi, hindi, eto na kwento ko na to sa iba, nagtra-travel ang energy, guys. Nalalaman nila yung confidence level mo, yung the way ka na magsalita. Kahit hindi naman ako nagsasalita kasi DM lang kami, di ba? Pero kaya nilang ma-sense yung personality mo with the way you talk. Kaya nilang ma-sense yun. Kaya nilang ma-sense kung needy ka. Kasi ako kaya kong ma-sense yun. Ang daming nagdi-DM kay Coach Ian. Coach Ian, tulungan mo naman akong humanap ng client. Alam ko yung person na yan, hirap na hirap humanap ng client yan. Bakit? Needy siya eh. Kahit sinong gaganunan mo ng ano, hindi yun siya, kasi ako personally, hindi ako magre-refer ng hindi ko kilala. Hindi ako magre-refer pag di ko alam skill set mo. Kailangan na nakilala na kita, na prove na kita. Kasi hindi binibigay yung client. Kasi kung lahat lang, Coach Ian, tulungan mo naman ako humanap ng client. I-recommend mo ko. Yung gano'n na case, puro yung gano'n na i-recommend mo ko. I can't do that. Kasi I need to know your skills. Kasi mapapahiya ako pag i-refer kita. Wala ko ng skill na yon. Tama, hindi. Totoo kasi din yun. Nagmamatter din po yun. Ang iniisip ko ngayon, yung reputation ko. Ayoko mag-refer kapag hindi ko prove na magaling ka. Eh, paano naman yun, coach? Eh, wala nga akong ano eh. Kaya wala pa nga akong experience eh. Kaya gusto ko nga ano para, guys, may tinuro ako yung how to get a client in 1 week. Kailangan i-showcase mo, ipakita mo yung kaya mong gawin. Hindi nila alam kung magaling ka. I-discuss na lang natin yan some other time kasi gusto kong i-revise yan eh. Yung how to get a client in 1 week. Gusto kong dugtungan ng konti. Kasi pag nagigets nyo talaga, pag gets na gets nyo talaga, totoong kayang kumuha ng 1 client a week. Kahit in 1 day nga, kaya mong kumuha ng 1 client a day. Pag gets nyo lang talaga, pag gets nyo lang talaga, and you're in the place of help, hindi ka mukhang needy, kaya mong i-project yung sarili mo na expert ka, na magaling ka, sila pa magdi-DM sa'yo. Oy, Sandy Rose, ano yung services mo? Yun yung i-DM nila sa'yo. Oy, Marites Santos, magkano yung rates mo? Ganon yung i-DM nila sa'yo. Pag ang tingin nila sa'yo, expert ka. Nagigets nyo ba? Di ba ang sarap nun? Hindi ka naghahanap ng clients, sila ang nagdi-DM sa'yo sa inbox mo.
Kasi kaya talaga yun. Pag nagigets nyo lang yung gagawin. Ipapakita mo, magpapakitang gilas ka sa galing mo. Tama, hindi. Papakita mo. Ito hindi talaga dapat on training natin how to get client. Pero pahapyaw lang ng konti ulit. Ito alam na to syempre karamihan ng students ko. Ulitin ko ha. Kunwari, merong Facebook group. May 100,000 members. Facebook group to ha. Ang name ng group, ng Facebook group na yon, FB Ads Expert. Ulitin ko ha. Isang Facebook group to. Ang pangalan ng group, FB Ads or Meta Ads Expert. Ilang percent doon ang customer doon sa 100,000? Sige nga, type nyo nga uli para lang doon sa mga ano. Type nyo nga ulit. Ilang percent doon sa 100,000? Syempre, alam na nila yung sagot. Mga student ko kasi to. O guys, doon sa 100,000, grupo to ng ano kasi ako business owner, kunwari lang ako, business owner ako. Kailangan ko ng FB Ads expert para doon sa FB page ko or gusto ko yung e-commerce ko, ganun, ma-promote sa Facebook. Saan ako maghahanap? Eh di syempre, doon sa Facebook group. Hahanap ako ng mga Meta Ads expert na mga groups, magjo-join ako doon. Kasi nandun nagagather yung mga expert. Malinaw, hindi? O ngayon, imaginein mo ngayon, kayong 100 na nandito ngayon, kunwari FB experts din kayo. Doon sa group na 100,000, 90,000 doon, 90% doon, kapareho niyang 100 na naghahanap ng trabaho, naghahanap ng client. Ang tanong, 90,000 kayong nandun sa group na yon, kilala ka nila? Hindi. Kaila sila nimo? Wala. Kilala ka ba nila? Hindi. 90,000 yung nandoon. Hindi. Kasi sino ka ba? Hindi ka nila kilala. Huyo ka sa kanila. They don't know you. Hindi nila alam kung magaling ka. Merong nag-post doon. Sabi nung nag-post doon, nagtanong siya, hey, gusto ko mag-run, kailangan ko ng FB manager para sa business ko. Ano yung common na sagot ng lahat? Ano yung common na sagot ng lahat kapag ganyan? Hey, I need an FB manager for my business. Ano yung common na sagot ng mga tao? Let's connect. Interested. Hire me. Puro ganun lang. PM send. Yan talaga ang sagot. At lahat ng mga sagot na yan na nagsabi ng interested, hire me, let's connect. Alam na alam ni Coach Ian, wala silang trabaho. Hirap silang kumuha ng clients. Alam na alam ko yun. Wala yan silang clients. Yung mga ganyang comment, wala, hindi yan sila. Hirap na hirap din yan. Kumuha ng clients. Tama, hindi. So ngayon, ano yung ipopost ko? Ano kung ipopost mo pala, Coach Ian, pag ganun? Sasabihin ko sa kanya, hey, can you tell me anong niche or industry ka para malaman ko yung average cost per click para magawa na kita ng creatives tsaka sample ads? Isisend ko sa iyo sa DM. Does it make sense? Does it make sense? Yun ang sasabihin ko. Pag narinig nila yon, ano nasa mind nila? Ang galing nito ni Ian Ulitin ko. Ulitin ko. Bakit ganon yung message ni Coach Ian mahaba? Kasi po, nung minessage ko yon, ginawa kong message yon, hindi yun para sa kanya. Hindi yun para dun sa reply ko dun sa business owner. Bakit? Para saan yun? Para yun dun sa 10% na business owners. Di ba sabi ko, 100,000 ang members ng group na yon. 10% dun, naghahanap, di ba? 10% business owners. Sa tingin nyo, sino sa mata nila yung magaling? Kasi nakaabang din yan sila dun sa group abanger sila. Nakatingin sila sa mga comment. Yung mga nagsabi ng PM me or let's connect, ay hindi ka nila papansinin. Hire me. Hindi naman nila alam kung magaling ka Pero yung sinabi ni Ian, hey, can you tell me anong niche or industry ka? Para malaman ko yung average cost per click. Gawan kita ng creatives tsaka strategy. Isend ko sa'yo sa DM. Anong nasa mind nila? Ay, eto si Ian magaling. Nagigets nyo? Nagigets? Hindi. Uy, magaling si Ian. Hindi ko in-advertise sa sarili ko, pero sa tingin nila doon, yung 10% na nakatingin, wala akong pake doon sa 90,000.
Kasi hirap din yan sila humanap ng clients. Wala akong pake doon sa wapakels ako doon. Ang habol ko, kaya ako nag-post ng mahaba, para doon sa 10% na nakatingin sa group na yon. 10% na business owners. Anong nasa mind nila? Eto si Ian magaling. Gets hindi? That's number one scenario. Number two scenario, may nag-post ng ganito. Uy, may problema ako sa Facebook. Bakit? Or kunwari, Google Ads naman tayo na scenario, no? Example. Meron akong 200 clicks. Yung ano, meron akong, kunwari, 2,000 impressions, 200 clicks. Pero bakit wala akong conversion? Ano uling sagot ng mga walang alam? Yung hirap kumuha ng client? Anong post nila? Let's connect. I can help you. Puro ganon. Tama hindi? Interested. Tama hindi? Or iba ilalagay, I can help you 5 years in Google Ads. Mga ganon. Tama hindi? Pero si Coach Ian, iba ang gagawin ko. Hindi ako kapareho nila. Alam mong gagawin ko? Oh guys, imagine this. Ganto gawin mo ha. Imagine this. Imagine mo, Ralph, na hinar ka nung person na yon. Yung nagtanong na uy, anong gagawin ko dito? Meron akong 200 clicks pero walang conversion. Kunwari, imaginein mo na client mo siya. Kaka-deposit lang niya sa'yo 1 hour ago ng $10,000. Jocelyn, kakasend lang niya sa'yo ng $10,000. Ibibigay mo yung solution, hindi. Ibibigay mo, oo, ibibigay mo. Binigyan ka ng 10,000. Isolve mo yung problem niya. Tama, hindi. Isosolve mo yung problem niya. 'Di ba? Coach, di naman talaga binayaran ng 10,000, I know. Pero you pretend binayaran ka netong person na to. Anong gagawin mo? Ipo-post mo ngayon sa Facebook yung solution ng problem niya. Mahaba yun, hindi. Mahaba, hindi. Mahaba yun. Bibigay mo yung solution eh. Sabihin mo, oy bro, ganito gawin mo. Kasi maraming possibility siya. Number 1, eto, try mo to. Number 2, eto. Number 3, silipin mo yung loading speed mo. Number 4, eto. Number 5, eto. Number 6, eto. Nagigets niyo, hindi? Sa tingin nyo, nakamasid yung 10% na business owners. Di ba sa group na yon, yung 10,000? Sa tingin mo, sino sa tingin nila ang magaling doon sa group na yon? Ikaw? Ikaw na nag-comment ng mahaba? Kaya magtataka ka, nagigets nyo na ngayon? Tinuturo ko sa inyo paano mo ipoposisyon yung sarili mo as an expert. Kaya bigla kang magtataka, may magdi-DM sa'yo. Anong DM niya sa'yo? Ano yung services mo? Can you send me yung or yung prices? O di ba sila na yung lumapit sa iyo? Tama po hindi, mga boss. Okay ba 'yon? Are you learning? Kasi ganun po talaga 'yon. You have to show what you can do. Kasi hindi alam ng mga business owners sinong magaling sa group na 'yan. Pero pag naipakita mo lang yung galing mo, kahit sa LinkedIn, ganun lang yung gagawin mo. Maniwala ka, bumabaha ng prospect. Nagkakatalo yan sa mindset din. Pag sinabi mong mahirap humanap ng client, mahirapan ka. Lalong bumibigat yung pakiramdam mo. Mas sa next mong opportunity, mahirapan ka talaga humanap ng client. Dahil sinabi mo, very powerful din yung words eh. Dahil sinabi mong mahirap, ibibigay sa iyo ng universe. Kasi sinabi mo eh. O di mahihirapan ka lalo. Okay lang. Recorded naman to eh. Out na daw siya. Pero gets nyo ba, mga boss? Oh, yun na. O hindi dapat scams na yung dinidiscuss natin. Pero I'm just telling you guys, merong mga opportunity talaga. If you just know how, kaya mong i-position yung sarili mo as an expert. Okay? I-discuss natin yan some other time. Gusto nyo ba yon? Kasi meron pa yung, oo. Okay? Eto, yung getting clients nga lang, 2 hours kung tinuro yan eh. How to get clients eh, in 1 week eh. Can you imagine kung kaya mo, kaya mong everyday, out of nowhere, yung kaya mong mag-produce ng client everyday? Ang sarap nun. Kahit once a week lang,
Or kahit na okay lang si Manette. Kahit na every 2 weeks lang makakuha ka ng isang client. Parang every month may dalawa kang nakukuhang client. Next, pag may client ka na, titigil ka ba maghanap? Huwag kang titigil. Ituloy mo lang yung ginagawa mo. Bakit, coach? Kasi yung ibang client, baka 2 months ka lang nila i-hire. Yung iba 3 months lang. Yung iba 6 months lang. Maganda, meron ka laging buffer. Meron kang other clients. Basta kaya mo lang yung workload, yung hindi ka na-overwhelm. Kasi kawawa naman yun. Okay? O balik tayo doon how to spot scams. Na ano lang ako nagkwento sa inyo kasi gusto kong ilang pakita sa inyo it's really possible to get clients. O alam niyo na paano mag-spot ng scams ha? Check their profile. This is the number one. Wag kang spend 20 seconds to their account. Tingnan niyo kung ano yung nakalagay doon kasi it's gonna leave you. Yes, uy bago yung account niya. Ay nako, last niyang post pala 2016 pa or 2013. Tapos ngayon na lang September nag-post. Most likely ano 'yan. May few friends siya. Sketchy yung post niya. Ang naka-post doon sa group na 'yon, yung sa timeline niya or wall niya, mga pera-pera or mga network marketing products. Yun pa lang matinding clue na 'yon kung legit siya o hindi yung offer niya. Okay? Next, you check reviews or websites, guys. Kapag magtanong ka sa kanila, meron po ba kayong website? Pwede mong tanongin yan or kung meron silang website na binigay. Okay? Tapos, pupunta ka lang sa Google search. Sa totoo ako, kapag gusto ko yung gig, tapos parang legit pero parang nagdadalawang isip ka, hanapin ko yung website. Tapos tatype ko sa Facebook, pangalan ng website, space, feedback, o review. Nasubukan nyo na yung mag-research ng isang company? Yung itatype mo yung pangalan ng company. Pagkatapos, kunwari lang to parang lazada.com space feedback or lazada.com space Trustpilot. Narinig niyo na yung ganun pag magre-research? Trustpilot. Kasi sikat din Trustpilot eh. Yung mga tao nagbibigay ng feedback nila. Tama hindi? Coach, yung sa meeting sa Zoom, meron rin po bang scammer? Depende. Hindi, ako wala akong na-encountering sa Zoom na may meeting pagkatapos scammer Hindi. Kasi pag nagpakita sila ng mukha, guys, Zoom meeting, tas magagamit mo yung mukha nila, 'di ba? May screenshot mo yung pagmumukha nila. Ako wala pa akong na-encounter na Zoom meeting, pero baka meron, hindi ko lang alam Pero kapag yung person willing i-meet ka sa Zoom or Skype, most likely legit 'yun. Bakit? Kasi 'di ba kaya mong screenshot yung pagmumukha nila? Kaya mong i-post, oh, eto yung naka-chat ko, eto yung nanloko sa akin if ever. You get the picture, guys. Oh, hindi ko rin alam, baka meron din. Hindi lang ako nag-research ng part na 'yan. Pero ako pag sa Zoom, ay legit 'yan kasi kakausapin ka nga nila Magzo-Zoom meet 'Di ba? Pero kung meron kayong experience niyan, share niyo rin sa akin. Hindi ko pa alam yung sa bagay na 'yan. Next, sa Reddit. Kunwari, ita-type mo lazada.com space Reddit. Maglalabasan yung mga feedback dyan. Example lang yung Lazada I'm not telling it's Lazada. Example lang yon. Kasi kunwari, merong nag-post nga, may hiring sila. Example, si Cyberbacker. Oh, Cyberbacker talaga no? Or kahit na anong mga hiring dyan. Di ba? Example. Kasi alam ko, some websites, nag-hire talaga sila. Pero minsan, ay nag-i-interview lang sila, ang purpose job pooling. Narinig niyo na yung job pooling? Parang pool, parang swimming pool. Job pooling, narinig niyo na 'yon? Nag-i-interview pa rin sila everyday kahit wala silang hiring kasi may reserba sila para in the future kapag may umalis, may tatawagan kami. Nagigets niyo hindi? It's for job pooling purposes. Yun naman yung reason. Tama hindi? O ganun din naman talaga yung iba Pero sa totoo wala silang hiring ngayon. Pero possible yon job pooling. Okay? O yung ganun na case, ha? Oo. Pero yung iba, sobrang tindi rin. Bakit? Pag i-hire ka na nila,
i-re-require nilang ipapa-terminate yung mga Upwork nyo, yung mga OLJ. Yung gusto nilang yung parang ano, hindi pwedeng active pa yung mga account mo na yon kasi ayaw nilang nag-a-apply ka sa ibang mga gigs. Siloso sila. Parang jowa mo sila na siloso. Nagigets nyo? Yung ibang mga agency to or mga hiring. Pero okay lang sana kaso yung mga basic salary nila 20, 25,000. Work from home nga, pero 25K. Yung mga ganun na case. O, nagigets nyo ba? I-require ka nila na kailangan, oy, kapag na-hire ka na namin, hindi na pwedeng ginagamit mo yung malalaman namin yan kung nag-a-apply ka pa sa mga tawag dito. Kasi kayang malaman din ng mga na nag-a-apply ka pala. O guys, merong nangyaring ganyan. May nangyaring ganyan. Hinire siya, na-hire na siya. After like 1 week, o 2 weeks, tinanggal siya. Alam mo bakit? Kasi sinabi, nalaman na, nakita namin na nag-apply ka pala dito sa mga jobs na to. Ini-screenshotan pa siya. Ito yung mga pinag-applyan mo. Kasi kaya din pala nilang makita ng mga employer yung iba mong pinag-applyan. Eh kung maliit lang yung sweldo nila, di ba? Kunwari lang, nasa 20K lang, 25K. Siyempre, hanap ka rin ng iba pang 25K. Di ba? Or mas malaki pa. Kasi kaya mo naman yung trabaho nila eh, 'di ba? Pero ganun eh, yung sa industry. Okay? Okay ba 'yun sa inyo? So that's it ah. If you know how to spot scams, kaya nyo na rin mag-spot ng opportunity. Kasi, uy, okay tong profile nila, okay to, okay to. So, malaki yung chance na ma-hire ako dito. Gets nyo na ngayon? Okay ba yun sa inyo? Okay, so okay na tayo dun how to spot scams. Next, getting courses online. Let me ask you this. Sino dito merong Udemy account? Udemy. O di ba yung Udemy account? Libre to, walang bayad ang Udemy na account. Ang account sinasabi ko. Kasi sa Udemy, merong libreng kurso, merong may bayad. Tama hindi? Getting courses online muna tayo Tama hindi, guys? Yes. Sige, let me ask you this. Sino dito nasa harap ng PC or laptop nila? Dapat mabilis ang internet connection mo Nasa PC, nasa harap ng laptop, mabilis ang internet connection mo at may Udemy account ka. Sino ditong meron? Mabilis ang internet at may Udemy account? Bakit? May ituturo lang ako sa inyo. Paano kumuha ng mga libreng kurso na gusto nyo sa Udemy? Me, pero walang Udemy. Guys, sino dito? Okay, Christina, can you share your screen? I'll stop the presentation. Can you share your screen, Christina? Sige, pindutin mo yung square, yung present now button. Di ba yung katabi ng kamay tsaka emoji? Merong square na may arrow, present now button. Tapos, piliin mo yung entire screen. Hindi window, hindi Chrome tab, pipiliin mo entire screen. Pagkatapos, pindutin mo yung built-in display. Yung picture mo, pindutin mo, then pindutin mo yung share. Can you do it, Christina? Pero kailangan may Udemy account ka rin O guys, dapat nasa harap ka ng laptop at may Udemy account ka. Lalagin tayo. Tuturuan ko lang kayo paano mag-research ng mga courses na libre. Okay? Okay, ayan, nakalagin na siya sa Udemy. Pindutin mo yung course basic SEO. O di ba may SEO siya na course? I-X mo yan. Dahil SEO ang pinag-ano mo, punta ka nga sa homepage ng Udemy. Type ka nga Udemy. Ayan, homepage lang. Ayan, nasa Udemy siya. Punta ka dong search for anything sa taas. Search for anything. Sige, type mo dyan SEO. SEO. Enter. 'Di ba? SEO lang muna tayo. SEO. Sige, pindutin mo. Enter. Okay. Naglabasa. Nakita nyo sa right side, may presyo, no? Nako, magbabayad pala, 599, 599. Gusto mo matuto ng SEO, di ba? Okay. Punta tayo sa left side. Piliin mo yung 4 and up. Di ba na ratings? Yung nasa left side. Di ba ito yung filter sa left side? Ang ratings, piliin mo yung mga ang rating nila 4 and above. Ibig sabihin magaling sila magturo. Pindutin mo yung sa left side, yung second na option. Hindi, yung sa left side
Nasa left, Christina. Ayan, 4 and up, hindi 4.5, 4.0. 4.0 sa baba. Okay, napindot mo na. Okay, scroll down. Piliin natin English. Siyempre, hindi natin pipiliin yung Espanyol, di ba? O, hindi tayo. Hindi, sa left side uli. Sa left side, akyat ka. Ayan o, filter, English. Pindutin mo yung English. Ayan o, language. Sa baba ng ratings, merong language. English, pindutin mo. Okay, lumabas na. Puro English course na lang. Scroll down. Scroll down tayo. Doon ka sa price. Price muna tayo. Price tayo sa baba, pinakababa. Zero, free. Free ang hinahanap natin. 472. Okay. Hindi pa tayo tapos. Left side uli. Sa left side uli tayo. Ayan, topic. SEO lang hinahanap natin, di ba? Topic, SEO lang muna. O, pindutin mo yan. Search Engine Optimization. Ilan daw? Ilan guys? Can you type it sa chat box? Ilan ang libreng courses na 71? Si libreng courses. Ang kulit ko, no? Nakikita nyo na ngayon, guys. Scroll up. O, di may libreng kurso ka na. Ayan yun, 4.4. Free yan. Mag-i-enroll ka. Libre. Nagigets nyo na, mga boss? Nagigets nyo na. O libre yan na, walang bayad. 71 courses na libre kasi gusto mong, hindi ko alam kung mayroong virtual assistant dito. Type mo nga sa taas sa search bar, Christina. Meron bang virtual assistant dyan? Kasi ikaw, nagtatrabaho ka ngayon, naisip mo, gusto kong matuto ng virtual assistant. O, example muna to Sige, virtual assistant. Doon uli tayo, yung kanina, 4 and above. Sinasala muna natin. O, English uli tayo. O, English uli tayo. Doon muna tayo sa free. Hanapin natin yung free sa baba. Yung price, free lang tayo. 123 daw. Punta tayo sa topic, virtual assistant. O, topic naman tayo. Augmented o virtual assistant skills. Merong, nakikita nyo yung mga options. Tingnan nga natin yung topic muna. Tingnan natin yung mga topic. O guys, i-uncheck mo, uncheck mo. Nakita nyo? Ano yung mga topic, mga boss? Tingnan nyo. Augmented reality, Amazon FBA, outsourcing. Nakikita nyo, caregiving, virtual assistant skills, fitness, ganyan na part. Pero virtual assistant talagang hinahanap mo. So may tatlo, pindutin mo. 'Di ba? Ayan o. Hindi yan virtual machines. O 'di ba? Virtual assistant skills. Tatlo lang pagpipilian mo, pindutin mo. Yung nasa left side. Virtual assistant skills. O di meron kang at least tatlo na virtual assistant. Gets nyo mga boss? How to hire a virtual assistant so hindi siya mag-hire yan eh. Pero virtual assistant management course, pwede yan. O yung mga ganun na case. Type mga OBM, curious lang ako kung meron. Or let's say bookkeeping. Ayan, o bookkeeping. Gusto mo maging bookkeeper. Ayan, o bookkeeping. Enter. Are you following guys? Paano maghanap ng course? Okay. 750. English uli tayo. Pwede rin to sa cellphone guys May filter din yan. English, yung price, free. Doon tayo sa free. Or free, di ba? Tapos yung topic. Kasi bookkeeping Gusto matuto ng bookkeeping. Nakita nyo? May accounting. Iba yan Iba din yung bookkeeping. Management accounting, Microsoft Excel. Kung Excel ang gusto mo, payroll accounting, meron din. Beekeeping, hindi yan. Hindi ka naman mag-ano ng bubuyog. O doon lang sa bookkeeping kunwari. At least may 5 kurso ang bookkeeping. Nagigets niyo mga boss? O free accounts training 30 minutes. Ito, bookkeeping and QuickBook desktop for beginners. QuickBook. Guys, QuickBooks is Intuit yan. Kalaban ng Zero. Software yan kasi QuickBooks. Tama, hindi? Oo. Nagigets niyo ba mga boss? Zero accounting. Yan. Kalaban ni QuickBook. Matuto ka na. 1.5 hours daw na training. Step by step po kaya yan. Yes, guys. Step by step yan sila. Lesson 1, lesson 2, ganun yan sila. Guys, are you learning? Are you learning? May kurso kang libre sa Udemy. Create ka ng libre mong account. Pwede sa cellphone mo. I-download mo yung app. Libre yun. Okay? Let's go with number 2. Christina, magbukas ka ng bagong tab. Guys, walang kukurap. Magic to Magic to. Bukas ka. Punta ka sa studybullet.com. Studybullet.com. Okay.
Ano daw? 100% free courses. Okay, guys, makinig muna kayo ah. Nakita nyo ba yung iba't ibang mga Facebook groups na nagpo-post sila ng libreng coupons or mga free courses sa Udemy? Yes or no? Sino naka-encounter na ng ganon? Sino yung naka-encounter na ng ganon? Merong mga groups, nag-share sila ng mga link na mga Udemy courses. Maraming ganon na groups. Okay. Kasi libre talaga yon. Ang hindi nyo lang alam, pero nasubukan nyo ba, may binigay silang link. Late ka na, kunwari 6 hours ago na yun na post. Pag check mo, may bayad na, 799 or 500. Time limit, hindi time limit ang tawag dyan. Kasi, meron lang silang libreng 500 slots na binibigay. Pag naubos na yung 500, o di hindi ka nakahabol dun sa 500 na libre. Tama hindi, guys? Gets hindi. May slots lang yon, mga 500 slots. Pag naubos, wala ka ng slots. Pero minsan, yung slots na yon, pwede mong balikan after few days, available uli. Pero timing-timing din. Okay? O eto, study bullet, parang ganito din to. Makakakuha ka dito ng mga courses na libre. Let me show you. Let me show you. Can you scroll down now? Can you scroll down? Okay. Dahan-dahan lang na tingnan natin. Example lang to. Oh, event diploma. Ano yan? Ano yung event yung nasa taas ng konti? Event diploma in business strategy. Limited slots lang yan mga boss ha. O, executive diploma in ano yan? In corporate entrepreneurship. Kunwari lang to ha. Anong date ngayon? September 12. Nakita nyo to, yung first na course. Kunwari lang, gusto ni Christina mag-enroll sa Executive Diploma in Corporate Entrepreneurship. Okay, ini-scroll down niya. Okay, ito na, mag-enroll siya. Sige, scroll down, Christina. Okay. Maghahanap tayo ng meron diyang red na color ang sabi enroll. Parang ano siya, button na red. Hindi yan. Sige, scroll down lang. Sa baba niyan, susulpot yan. Napapagitnaan ng ads yan eh. Tingnan niyo to. Oops! Oops, oops. Nakita mo yung enroll for free? Christina? Pindutin mo yan. Magpa-pop yan ng next page. Nakita niyo yan, guys? Pinindot niya yung red na button, enroll for free. Scroll down ka, hanapin mo naman ngayon yung green na button. Click here to enroll. Op! Ayan, pindutin mo yan, Christina. So, lumabas yung Udemy kasi nakalagin siya sa Udemy ngayon. Tingnan nyo guys. Christina, libre hindi yung course. Executive Diploma in Corporate Entrepreneurship. Gusto mo bang mag-enroll niyan o di pipindutin niya enroll now? Sige, enroll mo lang Christina kasi libre naman yan eh. Walang bayad. Oh, enroll now. 'Di ba dapat 799 enroll now? Nakuha mo siya ng libre. Yung course na to. Entrepreneurship nga lang to. Wala na, enrolled na siya. Gets guys, hindi. Na-gets nyo ba mga boss? Are you learning? O di enrolled ka na. Studybullet.com yun ha. Tandaan nyo yun yung studybullet.com. Balik ka doon sa unang yung executive. Ayan, pindutin mo yan. Ayan, pindutin mo lang yung close kasi ads yan eh. Ang tawag dyan, display ads. Okay, scroll down. Tingnan nga natin yung mga course sa baba. Ano pang mga course na lumabas dyan. Ayan o, yung mga nasa right side, ayan yung mga courses nila ngayon na September 12. Fast Track Innovation, Creativity in Business with Gen AI, Generative AI. Uy, magandang enrollan yan. Sige, scroll down. PHP, wag yan. Kasi PHP with MySQL, mga JavaScript yan. Build complete tours and travel website. Example lang yan ha. Okay, scroll down. Executive Diploma, sige lang, scroll down. In Business Strategy, pwede yan kung gusto mo matuto. Sige, scroll down. Eto, oops, nakita mo yung sa taas? YouTube Masterclass with Video Editing and Graphics Design. Gusto mo mag-enroll dyan, Christina? YouTube Masterclass with Video Editing and Graphic Design. Canva yan, tsaka hindi ko alam yung PR. Ano ba yan, Pro? Oh, updated po yung course dyan. Okay. Tingnan natin ha, kung makaka-enroll siya ha. Scroll down, scroll down. Hanapin natin una yung red. Yung enroll now, yung red na button. Sa baba uli yun. Napapagitnaan ng ads yan eh. Oops, enroll for free. Meron yan silang certificate. Alam ko meron eh. Oh, yung iba meron, yung iba wala. Pero nakikita niya na, scroll down din.
Hanapin natin yung enroll, click here to enroll. Silipin natin kung makaka-enroll siya o hindi. Hindi ko alam. Oh, libre? Magkano po? Oh, libre. Nakita nyo guys? Oh, libre. Are you learning guys? Do you like this? Nakikita nyo ba? Ayan o. Oh, na-enroll na siya. Tapos na. May dalawa na. Pwede ba ako coach mag-enroll ng 100 na courses na libre? Pwede. Kahit 500. 500 nga ako eh. Tapos, ang tanong, matatapos ko ba yon? Hindi Alam kong in my lifetime, hindi ko kayang tapusin yung 500 courses. Oo. Pag trip ko lang, kunwari, oy, trip ko ngayon mag-aral nito. Kasi hindi nag expire yung mga courses na yan. Nagigets nyo ba? Oh, di may 500 kang courses na babalikan mo na, enroll ka na nun eh. Kasi nakuha mo yun ng libre that time eh. Gets nyo mga boss? O pwede na. YouTube Masterclass with video editing and graphics design. O di gagamit ng Canva yan. Okay na mga boss? Are you learning? Magagamit nyo po yan, guys. Hindi po mawawala yan, guys. Posibleng mag-expire yan yung libreng course. Bakit? Bakit? Dahil sa limited slots. Okay? Dahil sa limited slots. Pero kung maka-timing ka, pwede mong balikan after 2 days or 3 days, libre uli yan. Pero hindi nila ginagawa yan, nagbibigay sila ng libre everyday. Parang ini-schedule din nila yan. Silipin nyo lang. Okay ba yun sa inyo? Basta makakuha ka ng libre. Okay ba yun? Okay, Christina, balik ka doon. Last na lang. Baka meron ka pang magustuhang course na enroll. Punta ka doon sa dulo. Sa first one, nasa left side. Yung nasa left side. Hindi, yung nasa left side. Yung pinakauna, yan. Sige nga, scroll down tayo dyan. Ano pang kursong meron dyan? Scroll down, scroll down. Adobe na naman. Yung mga Adobe Premiere pala tawag dyan. Complete Graphics Design Bootcamp. O, video editing course. Ayun video editing kung gusto. Ito, gusto mo ng t-shirt design printing business. Diba ang tawag doon, yung printing, yung tawag dito? You call this? Print on demand, t-shirt design for business to advance with Adobe Photoshop. Nakita nyo? O, scroll down. Depende yan kung gusto mo t-shirt printing na business. Audit, financial statement. O, di ba? Gusto mo matuto. Partnership income tax. O, di ba nga ganun? Managerial and cost accounting. Example lang yan sa mga kurso nila today. Governmental Accounting, 200 Capital. O C++, ano na yan? Mga Python din yan mga ganyan, C++. Understanding type of script. O, di ba nakikita nyo? Adobe Photoshop, puro mga Adobe ngayon yung mga libre O. Pero nakikita nyo mga boss, do you have an idea now? Pero page 1 pa lang yan can you scroll up now? Can you scroll up, Christina? I-back mo siya ngayon, mag-backspace, i-back mo siya. Ayan. Tingnan nyo guys, scroll down, dun ka sa pinakababa. Pwede ka ngayong pumindot ng number 2 na page. Guys, kasi naka-ano lang yan naka-enumerate by page yan Ayan page 1 pa lang yan. Nakikita mo, page 2. O bahala na kayo mag-ano yan kasi 2,267 pages yan. Nakikita nyo ba, mga boss? O scroll up ka, mag-type ka, kunwari gusto mo matuto ng ChatGPT. May search bar dyan scroll up. Scroll up ka, hanapin mo yung search bar. Meron, wala. Scroll down, wala, wala, wala. Sige, magpindot ka ng isang course dyan uli. Magpindot ka ng isang course, kahit saan dyan. Kahit saan dyan, magpindot ka. Yan, kunwari yan. Ay, nasa baba ba? Sorry. Kasi hindi ko na to ginagamit matagal na Tapos, scroll down. Hindi, meron din kasi ritong Meron din dito, scroll down a bit. Meron yung search bar Sa bandang taas. Meron, wala. Kasi pag sa akin, ba't kaya sa akin bandang taas yung search bar? Can you scroll down a bit? Sige, sa pinakababa, tingnan mo, meron ba search bar? Kasi ba't kaya sa akin sumusulpot kagad yung search bar? Ay, ayan din, ayan sa baba. Enter search topic here. Type mo dyan. Chat GPT. Kunwari, gusto mo prompt engineering. Hindi. Prompt engineering ang gusto mong matutunan. Kunwari. Prompt. Di ba? With a T, then engineering. Example. Tingnan nga natin. Enter. Search. Okay. Ay, naglabasa na.
Yung mga courses. Nakita nyo? Prompt engineering with Python, wag yang with Python kasi ano yan eh. Generative AI and prompt engineering, pwede pa yan. Nakikita niyo na guys. O syempre, wag ka dyan sa ano, Urdu or Hindi. Kasi ano yan, mga Indian yan, sa mga India yan, Hindi. O, di ba? Yan yung national language nila, Hindi. Sa mga India guys, taga-India, hindi Indian ang language nila or dialect. Hindi ang pinakaano nila, tsaka Urdu. Tapos OpenAI API, yeah. Diyan guys, pindutin nyo. Possible din, pag pindot nyo, baka may price ng babayaran. So mag-antay kayo, balikan nyo after a few days kung available na ulit. Nagigets nyo na mga boss? Gagamitin nyo lang yung search bar. Kapag may bayad, anong tawag doon? Ubos na ang slots. Ha? Limited slots lang kasi yan eh. Pero, baka bumalik uli. Kagaya niyan, Google Bard, wala nang Bard. Hindi mo na kailangan yan. Gemini na ngayon. Chat GPT, o hindi na yan. Mawawala na yung Chat GPT. Ay, papalitan na yan ng Chat GPT Strawberry. After ng Strawberry is Orion. O, di ba? Puro Greek, Gemini, mga, di ba yung mga ganon. Pero, yun next stage ng ano Chat GPT, Strawberry, Orion. Yung ganun naman na case. So, at least you have an idea. Meron kang Udemy, gagamitin niyo lang yung search bar. Meron kang study bullet. Actually, eto nga lang, hindi ka na maubusan ng kurso na gusto mo eh. Tama hindi mga boss? Okay? Next. Next. Diyan ka lang ha, stay put ka lang Christina. Let me ask you this. Sino dito yung nandun sa The Guild, nag-fill up ng form, hindi pa nila nakuha yung course nila? Sino dito, thumbs up ka nga, nag-fill up ka ng form dun sa The Guild, hindi mo nakuha yung ano nila. Guys, what I've noticed now, medyo, hindi, pero totoo, this is in general. Alam din to ng mga HR. Karamihan sa ating mga Pinoy, medyo hirap tayo sa pag-follow ng instruction or attention to details ang tawag din dun. Attention to details. Alam niyo bang merong mga hiring, bigyan ko kayo ng idea ulit Totoo to. It's no offense meant, pero this is reality. Minsan, kahit binigay na yung instruction, hindi pa rin nila na-gets yung instruction. Kasi baka nagmamadali din. Baka nagmamadali naman kasi. Pero importante, you know how to pay attention. Kasi ang attention span din talaga nating mga Pinoy ngayon dahil sa technology, sobrang short attention span na tayo. Tama hindi? Yung attention span natin sobrang ikli. Parang wala na tayong patience magbasa ng details. Example, can you go to Facebook right now? Christina, punta ka sa The Guild. Meron akong papakita sa inyo ha. Sige, punta ka sa The Guild. Ayan, andyan ka ngayon. Asan yung post ni Coach Ian about dun sa ano? Punta ka sa features. Can you scroll down? Hindi, ipapabasa ko sa inyo ha. Susundan natin yung instruction ko. Featured. Scroll down ka. Yung nag-ano ako ng ayan, gusto mo ba? Hindi yan. Ano yung latest doon? Yung, what I want is more on the, hindi yung hirap humanap ng client. Yung sa libreng kurso. Yung sa libreng kurso natin. Nasa na yun na post? Yung libreng kurso natin. Guys, asa na yun? Andyan ba? Ayan, yung free gift. Yun. Okay. Can you scroll up a bit? Anong nakalagay dyan? Okay, nakita mo na ba yung invite button? Meron pang isa yan eh, may latest. Hindi 6 days ago, but 2 days or 3 days ago. Meron pa yan. Can you type it there? Punta ka sa search bar. Type mo nga Ian Bailio. Punta ka sa search bar. Hindi dyan. Sa group na search bar, nasa right side. Katabi ng join. Yan. Type mo Ian Bailio. Ian Bailio. Enter. Okay. Tapos, most recent ang pindutin mo sa left side. Yung sa left side na button, pindutin mo yung most recent. Ayan, okay. Siyempre, yan yung latest ko kasi post ko yan ng hiring, ay ng meeting tonight. Scroll down. Scroll down. Last na to Sige, yung mga para lang to dun sa mga walang nila. But asan yung post ko nun, yung sa part na latest? Yung latest ko na post.
Yung dun sa ano nga, hiring. I mean yung sa libreng course. What was that? September 10, yung last ko? Wala ba siya? Yung September na ano? O sige, doon na lang tayo sa part na yung kanina. Balik na lang tayo doon sa... Yun, yung 367 people. Can you type it there sa search bar? 367 people. 367 people ang keyword. 367 people. Yun yung i-type mo dyan. 367 people. 367 people. Lalabas yan. Tingnan mo, yung post ko na yun. Guys, sasabayan natin to lahat ha. Okay, pindutin nyo. Okay. Gawa ka ng duplicate, Christina, na tab. Kaya mo? Kaya mo gumawa ng duplicate? Can you do a right click? Yung ano mo, yung Facebook mo sa taas. Di ba mag-create ng duplicate? Hindi. Doon ka sa taas. Sa Facebook talaga. Doon sa tab. Hindi. Sa tab ng Facebook. Can you do a right? Doon, pindutin mo yung letter F ng Facebook. Doon sa taas. Hindi yan, hindi yan. Yung nasa taas pa na tab. Yung sa tab mismo. Yan, yung letter F na symbol na icon sa taas. Di ba merong facebook.com/groups, nababasa mo yon? Sa taas ng facebook.com, merong F. Do a right click, then duplicate. Ayan o, duplicate. Okay. Tapos, punta ka dyan sa The Guild na homepage. Sige. Hindi, pinapakita ko lang. O guys, sabayan natin to ah. Promise. Pag marunong, hindi, sinadya ko siya na hindi ganun ko-obvious yung instruction kasi careful din ako. Pero tinitingnan ko lang kung sino yung marunong sumunod kasi napakadaling instruction nito. Okay. Punta ka dun sa ano, The Guild. I-type mo na ngayon home. Yung pindutin mo lang yung home. Sa The Guild tayo. Yan. O, The Guild ka ulit. Doon ka lang ulit sa The Guild. Punta ka sa The Guild. Hindi, sa left side. Yan, type mo The Guild. Ayan o, The Guild. Type mo lang The Guild. Yan, The Guild. Ayun, lumabas na. Pindutin mo na sa The Guild. Homepage yan ha. O, sabayan natin yung instruction ko ha. O sige, balik tayo dun sa unang tab. Yan sa unang tab. Tingnan niyo mga boss ha. Yung unang Facebook, hindi yan. Yung unang Facebook sa left. Di ba dalawang Facebook na ngayon yung binuksan mo? Wag mong pipindutin yan. Di ba may dalawa kang tab? Yung Facebook na homepage, tsaka yung una, yung kanina. Balikan mo yung unang Facebook na yan. Guys, ang tawag dito tab. Tab yan ha. Pag sinabi sa'yo ng client mo, punta ka sa ano, punta ka doon sa silver bullet na tab. Doon ka sa silver bullet na tab pupunta. Kunwari, sabi ko sa'yo, punta ka sa Udemy na tab. O yun yung Udemy na tab. Tab ang tawag dyan guys, tab. Ngayon, eto na. Ano yung step 1 daw? Sabi ko, pindutin mo ang invite button sa The Guild. Mag-invite ka muna kahit 10 nga lang eh. So punta ka dun sa second tab, ano, sa second Facebook tab, ano. Sa step 1 to pinapakita ko lang muna sa inyo. Okay, dyan, sige pindutin mo. O, di ba pipindutin mo lang scroll up, Christina. Salamat. Nakikita yung invite na tab, yung purple. Ayan invite sa taas. O mag-invite ka ng 10 kahit na mag-join sila o hindi, okay lang. Pindutin mo yung invite. Sige, mag-add ka lang ng kahit isa. Pero Pinoy lang Pinoy. Wag yung si ano, Pinoy lang ang i-add nyo Kahit isa lang muna. Example lang. O si Jose Fernandez, send invites. Pindutin mo yan, send invites. Can you do it guys? 10 lang ang i-invite nyo. Yun yung una kong instruction. Pindutin mo lang yung invite. Let's go with number 2. Balik tayo dun. Ito na yung crucial na part. Marunong ba kayong... Sagutin mo ang form na nasa comment section. Kung di mo na-gets last time, sagutan mo lang ang form ulit. Then when you click submit, dun sa form, iwag kang mag-exit. O na-gets nyo? Wag daw mag-exit. Sobrang dali, no? Fill upan mo yung form, wag kang mag-exit. Basahin natin ang number 3. O guys, magkadugtong tong number 3. After mo daw i-submit yung form, meron ka ng instant access ng courses. Ano daw yon? Pag-submit, meron ka ng access ng courses ni Coach Ian. Hindi kay Coach Ian yon, shinare ko lang sa group. Sobrang dali ng instruction na yan, pero hindi na gets. After submitting the form, meron ka ng instant access ng course. Again, when you click submit,
Mag-pause ka muna ng 5 seconds and get the link. Ayun na. O sige, i-share ko sa inyo ngayon yung form. Sumabay kayo. Kung tama ba yung sinasabi ni Coach Ian. O guys, ipapa-fill up ko si Christina ha, para magets nyo lang to ha, para magets nyo. O, Christina, nasa chat box yung form. Fill upan mo. Para nakikita ng lahat. Hindi dyan, dun sa chat box natin. Ah, sige, pwede dyan. Ayan, tama yun. Tama yun. Tama yun pala. Sige, fill upan mo yung form. Okay yan, okay lang yan na form. Sige, fill upan mo. Complete name mo. Sige, kunwari Casey, okay lang yan. Casey, okay lang yan. Kahit hindi buo. Para get sa... O, tingnan nyo ha. Susundan nyo lang talaga yung instruction. Sige, fill up na. What's your Facebook link? Kunwari, hindi, okay lang. Maglagay ka na lang dyang test 1. Kunwari, experiment lang naman natin eh. Test 1. Okay. Ano yung contact number mo? 1, 2, 3. Kunwari lang, 1, 2, 3. Are you done inviting 20 friends? Yes. O, nag-invite ka. What are the free courses na gusto mo? Pumili ka dyan, di ba? Pili ka dyan. Anong course gusto mo? SEO. Okay. SEO daw gusto niyang course. Scroll down. What's your email address so we can send you the free gift? Pero sa totoo, binigay ko na nga yung instant link eh. Pero lagay mo dyan. Fill up ka. Kunwari, tina@gmail.com. Example lang naman yan eh. Walang space yung sa @gmail.com. Yan, okay. Thanks for helping the guild community. Okay. Sabi daw, pag-click ng submit, mag-pause. Sige nga, ano mangyayari pag nag-pause ako? 5 seconds daw. Ayun yung link ko. Ito ang link ng course mo. Enjoy. Pindutin mo yan, Christina. Di ba binigay ko na guys yung link ng course? Ayan o. Ilan yung course mo, Christina? Pindutin mo sa left side. Yung menu, pindutin mo yan. Sige. Yun. Tama yan. Yun, lumabas na yung course. Pindutin mo sa left side, data entry course. Pindutin mo. Data entry course. Pindutin mo. Ayan o, sa baba, data entry. Pindutin mo yung data entry. Andyan ba yung course ng data entry? Pindutin mo. Tama yun, yung data entry. Pindutin mo. Sige, Facebook ang trip mo. Sige, pindutin mo yan. Ayan na yung course sa Facebook. Pag na-gets nyo nga lang yung instruction, hindi ko masyado sinadyang i-obvious sa inyo. Kasi gusto kong tingnan, ayokong isubo sa inyo lahat gusto kong makita sino yung marunod sumunod ng instruction. Yun lang yung purpose ni Coach Ian doon. Tingnan ko nga kung sino yung marunong sumunod. Yun lang yung sa akin. Ayan na, panoorin mo na yung learnings. You get that, guys? May training na siya sa Facebook ads. Ilan yung courses mo? Balik ka dun sa form. Ay, sa Google Doc. Ang dami mong kurso na pwedeng aralin. Reva, that's real estate VA course. SEO, bookkeeping. Ayan o. Those are courses. Are you seeing that, guys? That's it. May course ka na. Congrats. Pero sometimes, sasadyain ni Coach Ian, pero hindi naman siya tricky. Pero minsan, sasadyain ko na ganun lang ang style. Kasi para marunong kayong para marunong kayong magsunod ng instruction. Kasi ganun din yung mga hiring eh. Yung ibang mga jobs, may mga hiring sila. Nag-antay ka ng 1 week na, 2 weeks na, 3 weeks na. Ba't kaya hindi nila ako kinokontak kasi hindi mo sinunod yung instruction? Kasi ganun talaga. Merong mga ganong hiring. Alam niyo yon? Merong mga HR, tinitingnan lang nila yung attention to details nyo. Marunong ba kayong sumunod? Susubukan nila kayo. Marunong ba kayong sumunod? Minsan kunwari, ang hiring nila, example lang to nag-hiring sila ng bookkeeper. Tapos, ang sabi nila, if you're interested to apply, email us at, kunwari lang to ianbailio@bookkeeping.com. Pero meron siyang instruction sa baba. Ang sabi niyang instruction ni Coach Ian sa baba, for example, ilagay mo sa headline, sandwich, para malaman namin para malaman namin kung ikaw yung legit na applicant. Yun lang yung instruction. So instead na pag-send mo sa email ko na ianbailio@bookkeeping.com, instead nang ilagay mo doon is para bang Renante Cafe
ano, kunwaga, bookkeeping applicant. Kunwari, yung nilagay mong headline, bagsak ka nun. Bakit? Dapat, ang subject or headline mo, sandwich. Tama, hindi. Dapat doon sa email mo, yung subject mo or headline mo sa email ko, dapat ang nakalagay doon, sandwich. Kasi tinitingnan ko lang yung attention to details mo. So lahat lang ng nag-submit ng sandwich, alam ko nakakatawa yun na part. Talaga, coach, sandwich? Yes. Wala lang. Test lang naman yun nila sa'yo eh. Kung marunong kang sumunod ng instruction. Same goes with this one. Sinadya, sa totoo, ginawa ko yung una, parang hindi nila masyadong gets. Kaya sabi ko, gawin ko nga medyo easy. Yung sabi ko, once you click submit, mag-pause ka ng 5 seconds. O, di ba? Parang ano talaga. Pero hindi pa rin ganun kasubo na sinabi ko. Pag click mo ng submit, 5 seconds, ando na ang link. Hindi ko rin sinabi na ganun. Kasi gusto ko lang makita, kaya nyo ba rin mag-gets? Kasi kakailanganin yung attention to details na yan when you're looking for a job or some clients are going to test you. Wala lang. Sinasadya ko lang na ganun minsan. Pasensya na. Pero style ko din yun. Gusto ko matrain kayo. Okay? So that's it muna for tonight, guys. Okay ba? Are you learning? May na-learn din ba kayo kahit konti with coach? Hindi kasi gusto ko talaga, di ba wala nga dapat meeting tonight? Pero nakikita ko rin yung iba, like, parang nabe-burnout sila maghanap ng gig kasi puro scam yung nakikita nila. Kasi, hindi, kawawa kasi din talaga yung nakaka-burnout. Yung parang iba na yung tingin mo, ay, puro japik, japik, Puro mga fake naman yung mga hiring sa Facebook. Hindi, maraming legit dyan. Maraming totoo. Hindi ka lang marunong sumala kasi. Doon ka nagre-respond, natatiming ka lagi, puro pinagre-replyan mo mga scam. Kasi hindi ka marunong sumala. Pero ngayon, now you know, i-apply mo. Ganun pala. Pag may post, di ko muna sila papatulan. Sisilipin ko, legit ba tong taong to? Matagal na ba tong account na to sa Facebook? Legit ba mga post niya? Marami ba siyang friends? Yung mga ganun na case. Yung batch, next batch ng Google Ads, that's gonna be October 6. Oo, yung sa batch ng Google Ads. So guys, let me stop the recording for now. September 15, that's gonna be for DM appointment setting, ha? Oo, DM setting. This Sunday, September 12 na tayo ngayon. That's from 1 to 10